Ay, magandang umaga kay Sir Ted at kay Ma'am Maricel at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo. Asek, base dito sa ating mga balita, umabot na ng 165,000 mahigit yung ating shortage pagdating dun sa classroom. At isa nga doon sa nabanggit na nakikitang solusyon ng DepEd ay yung pakikipagtulungan sa local government units para kumbaga mas mapabilis yung paghabol natin dito sa backlog na ito. Pakipaliwanag nga po sa amin, paano po yung magiging sistema nito? Paano po yung magiging mekanismo? Alam mo noon kasi bilang ang sole construction department ng gobyerno, ang DPWH lamang ang tanging nagtatayo ng mga classroom para sa DepEd. Ngayong taon, iba na po ang sistema. Ang DepEd ay pwedeng magpatayo ng classroom either sa DPWH or through the LGUs or even through civil society organizations. So yan po ang bagong innovation natin na pwede natin kumbaga i-transfer ang pondo ng DepEd sa mga LGU para sila na po ang mag-procure, sila na po ang mag-implement, sila na rin po ang mag-monitor. Dahil sila po ang closest to the ground, sila nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mhm. Pero Asek, paano po yung magiging proseso nito? I mean, una sa lahat, paano natin pipiliin kung ano-anong mga local government units yung uunahin natin, yung gagawin nating prioridad? Ano yung mga lugar na kailangan nating unang patayuan ng mga silid-aralan? Okay. Well, taon-taon po ang DepEd ay gumagawa ng isang master list, no? Kung saan talagang pinag-aaralan namin kung nasaan ang mga shortage sa anong mga lugar, anong mga munisipyo. At ito'y base sa mga parameters na siniset namin, kunyari yung overpopulation, yung multiple shifting, at saka pinag-aaralan rin po namin yung growth or prospective growth in the population of the area. So yan ang unang-una. Meron po kaming listahan kung saan po talaga yung mga shortage. Ngayon, pangalawa, yung sistema po natin is we evaluate the LGUs on the basis of their capacity. Unang-una is yung kanilang financial capacity at yung kanilang experiensya sa pagtayo ng mga infrastructure. Financial capacity dahil sila po ang mag-implement ng procurement. So, meron silang proper procurement in place, tapos meron din silang proper monitoring and liquidation systems in place. Yung technical know-how naman po is yung tipong may experience sila sa pagpapatayo ng mga vertical structures sa nakaraan. Ito po ay ebidensya ng kanilang ugnayan sa DPWH at ebidensya rin ng mga napatayo na nilang mga gusali. Mm-mm. So, at saka yung dalawa po. Pero ang pinakamahalaga po dyan is yung character po ng ating mga LGU na talagang they can build this with speed, with quality, at a low cost, and with integrity. So, Okay. yun po yung mahalaga. So nabanggit po ninyo yung financial capacity, but I understand, sabi nga po ninyo kanina, ang pondo ay manggagaling sa DepEd. Ipapasa lamang po yun sa LGU para ipatupad yung pagsasagawa ng classroom. Tama po ba? Tama po yun. Yung pondo po ay yung general appropriation na galing sa national government. At ngayon, ang mangyayari is i-transfer namin ng pondo sa mga LGU para sila na po mismo ang magpatayo ng classroom. No? Kaya lang, siyempre, we have all these guardrails in place na monitor namin na maayos. Kahit paano makikialam kami sa bids and awards committee nila in whatever way we can. And we will constantly have our engineers monitor, inspect, pati na rin yung progress. Para naman yung ating bayaran sa kanila is talagang tugma dun sa progress ng gusaling tinatayo. Kapag sinabi po nating monitor, how often ito pong sinasabi nating monitoring ng DepEd? Well, meron po tayo kasi mga engineers on the ground, no? Kada schools division na office natin, there are about 230 of them. We have assigned engineers there. And talagang yan po ang trabaho nila na magbantay ng mga progress ng ating mga gusali, magbantay ng mga kailangan i-repair, mag-inspect ng mga classroom buildings, lalong-lalo na after a calamity, after disaster. So, ibig sabihin po, all throughout the project, nakatutok yung naka-assign na engineer na yun ng DepEd.
Tama po yun. Yun po yung plano natin na they will keep an eye on the project. Siyempre, magko-coordinate din po sila doon sa proper agencies na nag-implement tulad ng mga engineering groups ng mga LGU na ipapartner po na. Sabi po ninyo kanina, ASEC, bukod po doon sa laki ng populasyon ng mga estudyante doon sa lugar, i-consider nyo rin po yung karanasan ng LGU, kung nakapagpatayo na ba sila ng mga vertical structures and all. So what will happen kung meron palang kakulangan when it comes doon sa experience yung particular LGU na yon, pero obviously meron silang shortage ng classroom? Number one, we can download the funds to the provincial government, assuming po na merong naipakitang kakayahan ng provincial government. Pero yan po ang assumption natin na meron sila. So, assuming they do that, we download the funds to them at sila po ang mag-i-implement on behalf of the municipality. Of the LGU? Correct, of the LGU. I see. Okay, pero dahil po dito sa sisimulan natin, kailan po ba sisimulan itong partnership ng LGU? Well, alam mo, last week po nagkaroon na ng signing ceremony ng Memorandum of Agreement between the Department of Education and there were about 70 plus governors. Ginanap po yan sa Malacanang. So ngayon nagkasundo na, ni-request na namin yung pondo sa DBM at siguro in the next month or so, ita-transfer na yung pondo sa kanila para masimula na nila yung At dahil po dito sa partnership ng DepEd with LGU, gaano kadami po yung inaasahan natin na posibleng maitulong para mahabol natin yung backlog dito po sa classroom na sinasabing nasa 165,000? Well, yung pondong nilaan po ng gobyerno sa DepEd ay katumbas siguro ng mga 22 to 24,000 classrooms. So iba-iba po modality ang gagamitin natin dyan. Meron po tayong partnerships with the LGUs. Meron pa rin mga gagawing classroom ng DPWH. Tapos para dun sa mga liblib na mga areas, yan po talagang hinihikayat namin ng mga civil society na tulungan kami magtayo ng mga classroom. So, ayon po dun sa budget, mga 22 to 24,000 classrooms ang inaasahan namin. Gaano kahaba po itong sinasabi natin na 22 to 24,000? Annually po ito? Yeah, well, at least for this funding year, for the general appropriation of the government to do DepEd, no. As you know, talagang historic po yung budget natin na 1.4 trillion to the education sector, and for the first time in history, ito po ay 4% ng ating GDP. Saka talagang tama-tama naman na even sinasabi ni Secretary Sani Anggaran na talagang kailangan buhusan ng pondo ang ating education sector. So, paano natin ma-ensure yung sinasabi po kasi natin na kaya meron ding partnership yung DepEd at yung LGU is to ensure na mape-prevent din natin yung anumang anomalies. How can we ensure that, ASEC? Well, first of all, at the DepEd meron po tayong strict monitoring. No, we are able to geotag already all of our schools. No, and since we have our engineers on the ground, talagang naka-validate lahat ng mga sites na yan na talagang mayroong buildable space at talagang mayroong pwedeng pagtayuan ayon doon sa pinaplano namin. So, yun nga, yung proper monitoring ng aming mga engineers on the ground, number one. Number two, pati na rin yung use of technology. And number three, nakikita lang namin talaga na yung goals ay mas aligned dun sa mga LGU. Dahil at the end of the day, constituents po nila makikinabang, sila po yung kumbaga kakatokin sa umaga kung mabagal ang pagtayo ng classroom, at sila talaga ang merong kumbaga ihuhusga every 3 years for elections. No? Sel, siguro maganda matanong natin kay ASEC. ASEC, yung, di ba ho, yung design ng classroom manggagaling sa DepEd, ano ba ang basic design nito? O meron pong adjustment depende doon sa lugar na pagtatayuan ng LGU at yung cost po nito?
Yung design po, Sir Ted, ay manggagaling sa DepEd. No? Meron po kaming minimum performance standards and specifications na kailangan sundan ng mga LGU. At dahil dito sa bagong modalities pagpatayo ng classroom, talagang ini-encourage namin na baka pwede sundan na lang nila yung aming design, at least for this year. No? Kasi ang mangyayari dyan, kung meron po silang ibang klaseng disenyo, pag-aaralan pa namin kung ayon doon sa aming mga minimum specifications. So at tatagal. Number one. Number two, meron naman po kami mga ibang disenyo rin na bagay sa mga ibang lugar. Tulad po dun sa mga Eastern Seaboard na laging binabagyo, meron kaming kumbaga innovative design doon na medyo mas matibay-tibay yung classroom. Siguro yung bubong niya ay sementado na. Tapos doon naman sa area na laging binabaha, meron na rin po kaming bagong design. Ito po yung aming kumbaga classroom building on stilts. Kasi there are some areas po na talagang 70% of the year talagang nakalubog. So at least ito, medyo nakaangat yung ating mga classroom. Tapos yung costing naman po, talagang meron kaming bukod sa design, meron kaming kumbaga dupa na yung program of works at saka yung detailed unit price analysis na magiging basis ng kanilang pagtayo ng classroom. Okay, sir, I'm asking about the design and the cost, no? Yung basic lang po, kumbaga, so yung regular lamang na classrooms per DepEd costing. DPWH kasi, if you remember, di ba sa sa EDCOM report, may debate nga doon, nag-iiba-iba. 3.5 million, di ba, ang isang classroom, one classroom lang? Actually, it varies. Ang nakikita po namin, ang range dyan talaga is between 2.5 to 3.5 depending on the number of stories, depending on the soil conditions. Isa lang po, kumbaga stand-alone, one classroom. Ang sabi po ng EDCOM, yung nga pong halaga, no? Hanggang 3.5 million ang isa. Ang isang classroom. Sa DepEd ho ba, ano ang cost po ninyo? Dito lang po sa one classroom unit. Kung plain vanilla one classroom po, ang aming standard design kasi is one story na 5 classroom sa isang hilera. So marami po siyang common space na kailangan i-share. Ang nakikita siguro namin on average, mga 3 million pesos per classroom. Per classroom, 3 million at yan po ang average ninyo. Yan din, depende po sa common area. Opo, yes sir. Okay, kasi nga po dito ngayon sa inanunsyo po ni Presidente, di po ba, ang tama ho ba, ang budget po para po dito sa LGU's tie-up ninyo, 9.6 billion? First tranche lang po yan. Yan yung unang, kumbaga, yung unang salbo. Okay. Tulad last week kasi nagkaroon ng pirmahan with governors pa lang, no? Ito po yung mga provincial governments. Tapos in the coming weeks, magkakaroon po ng MOA signing naman with the eligible cities. Okay. So there are 140 cities in the country. So depending on their capacity and eligibility, sila po magka-qualify sa MOA signing natin. So may second set pa po na ibababa. Diyan naman po sa mga eligible cities. Okay, sige po. So first tranche pa lang po pala ito. Ngayon sir, dito po sa inyo pong, meron na ho kayong kumbaga template nito, no? Maricel, kumbaga sa design, sa cost analysis, sa mga materials, etc., sa bawat lugar po na special, etc. So sir, dito po sa template ninyo na ito, pati po yung haba ng panahon ng construction kasama na. Yes. Tama. Well, alam niyo naman po sa gobyerno, talagang pati even yung pre-construction stages medyo matagal-tagal. Pero upon like i-request pa sa DBM, i-procure pa, i-award pa. Pero yung actual construction na period niya, talagang meron na rin kaming nakikitang period na kumbaga talagang dapat nila matapos yung proyekto. In fact, yung ating pag-release ng pondo ay hindi in one comprehensive release. Ito po ay kumbaga naka-timing dun sa inaasahan naming progress ng pagtayo ng bill. Opo, kasi nga din po, if you also observe, no, itong reklamo sa DPWH constructed classrooms, matapos makakuha ng mobilization fee ng kontratista,
iniiwanan Opo. nakatenga po yung proyekto, 2 taon na, napaka-basic lamang, 1 classroom, hindi matapos-tapos. So dito po, parang ma-accomplish ang mithiin nito pong inyong tie-up sa LGUs, iba na po ang inyong pong panuntunan dito. Mananagot dito, yung LGU ba sa DepEd o yung contractor ng LGU? At the end of the day, kasi yung sinasabi po ninyo yung mga tao, babantayan niya, kakatukin yung mayor, medyo asek sa totoo ng buhay lang po. Siguro sa ilang pong piling LGU, pero kalimitan po yung mga tao dahil sa abala po sa paghahanap buhay, passive na po sa mga gantong issue eh. Who will be answerable sa DepEd? The LGU or the contractor? Actually po, nakikita namin lahat kami answerable dyan. Mhm. Dahil po yung pondo ay national government funds na Mm-mm. itatransfer namin sa LGU. Meron po kaming kahit paano accountability na to ensure na yung LGU na yung ikaka-partner namin ay talagang kaya nilang gawin yung dapat gawin at merong character, may good character integrity, no? Mm-mm. Tapos pati, siyempre, pati na rin ang contractor. So, ang nakikita po namin dyan, lahat po ng all hands on deck, lahat accountable dapat. Opo, ay salamat na mga kung ganon. Sir, paano po kung yung mayor o governor o yung opisyal ng LGU ay contractor? Well, ano naman po, meron naman tayo pong procurement guardrails in place dyan, no, sa batas. So, yan na lang po ang aming kumbaga maaasahan diyan, no. We expect that the LGU will be in the best position to build this for us dahil sila po yung on the ground. And that we also expect na dahil sila po ang conduct ng procurement process na talagang masundan yung procurement process and laws and beneficial ownership na dapat sundan. Okay. And ito ho ay sa mayor, LGU po, as in mayor o pwede po sa probinsya? Paano po yung inyong ugnayan dito? Mayors lang po ito? Hindi po. Ano yan? Local government. So last week po, yung unang kasunduan ay with the provinces and the governors. Out of the 82 provinces, almost 90% ay pumunta sa signing ceremony. So may kasunduan na po kami with the provincial government. Ang next batch po dyan is yung city governments naman po. At saka we're hoping na yung third batch is yung mga munisipyong may kakayahan magtayo. Okay. And then, ASEC, yung pong mga needs nito, yung chairs nito, yung pong mga pangangailangan na po, yung blackboard nito, yung pong teacher's table nito, who will supply? Ay, kasama na po yan sa ida-download namin or ipata-transfer namin na pondo sa LGU. Ang tingin po namin sa isang classroom delivery na ayon rin sa aming minimum performance standards ay merong blackboard na, merong pati ventilador, merong 6 ceiling fans, meron na ring ilaw at kuryente, tapos kasama na rin po ang mga desks and chairs dyan. Para po sa pag-deliver o pag-turnover ng classroom, kumpleto na, ready to use, kumbaga. Opo. Meron na ba kayong model unit nito na maaring makita ng publiko? Alam niyo ho yan, parang sa housing na pinuntahan ka po ni Presidente, meron siyang model unit, di ba, sa pabahay po ng NHA, no, at ng Pag-ibig. Meron na ho ba kayong parang model unit na, mga mayors, governors, ganito dapat ang itsura niya, na pati yung mga desk nito, pati yung mga bintana nito. Yan. Opo. Meron na ba kayong ganun po, ASEC? Actually, hindi naman po bago yung aming minimum performance standards. Matagal na pong ginagamit yan. Tulad ng sukat, sabihin natin, 7 by 9 meters ang sukat, 2.5 meters ang corridor, tapos yung bintana is minimum 10 square meters. Talagang even in the past years, standard na po yan. Opo. Pero ang kaibahan lang po ngayon, yung aming desk ngayon is hiwalay na po yung silya at yung desk. Hindi na siya yung armchair. Para po siya, PWD friendly. Opo. Kasi yung ibang mga eskwelahan ng public schools nangihingi pa sa PTA para sa electric fan eh.
Dapat hindi na po. Talagang sa amin Nakarelate ako minimum dun. 6 electric fans yan. Opo. Doon nga sa amin, sinasabi, mayaman ang lungsod ng Quezon City. Nangihingi pa yung public school doon under sa kanila, sa mga PTA para sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Alam niyo, ironically. Anyway, At sir, saka hindi lang yan, Sir Ted, at saka lahat ng aming classroom building ngayon, talagang obligadong may toilet na talagang sapat dun sa numero ng mga mag-aaral na Estudyante. pumapasok at lumalabas-pasok. Opo. Anyway, sige po. Sir, di ba ang maganda rin ngayon na programa ninyo, yung tie-up nga sa mga NGOs, di ba? Sa pribadong sektor. Hindi yung PPP, ha? Di ba ho, doon sa hearing narinig ko, sa hearing in the Senate, yung iba hong mga non-governmental organizations, ang cost lamang nila, mga 1.5 million Mga mas mura po, pero magandang klase. Paano po natin paano ho natin, kumbaga, magiging ehemplo yung ginagawa nitong mga PhilChai halimbawa, di ba? Yung pong ibang mga NGOs na mas mura yung classroom, mas maganda pa. Well, unang-una kasi, kaya ang malaking pagkakaiba niyan ay walang contractor's profit po yung ating mga NGO. No? So right away, meron kang less 10-15% dyan. No? Tapos pangalawa, actually kamiting lang po namin yung ating miyembro ng PhilChai chamber kahapon. In many cases po, marami silang dinodonate na mga materyales. So yun, those are the two things. Tapos pangatlo, yung sukat pala ng kanilang classroom ay medyo mas maliit ng konti, 7 by 7. Kaya sinabi po namin, baka moving forward, sundan po natin ang ating specs na 7 by 9, lalong-lalo na kung mag-transfer ng pondo sa mga grupo ninyo. Noon naman, wala kaming problema. Tinatanggap lang namin kasi donation naman po kaya. Siyempre, okay, yung 7 by 7. Diba? Pero ngayong isa sila sa mga paraan kung paano tayo magtatayo ng classroom, kailangan na masundan yung ating minimum performance standard. Okay, so opo. Sinabi po ninyo ngayon, meron na kayong template ng klase ng disenyo. Kapag hindi ito yung mga vertical, yung mga 2, 3, 4 na palapag. Kahapon din nabanggit ni Presidente, mas mabilis na pabahay ngayon, prefab na ng mga teknolohiya. Sa inyo ho ba, ano ba ang inyo? Hollow blocks pa rin? Kasi nga ang pinag-uusapan dito, yung pag-catch up sa construction. Kasi kapag, halimbawa sa amin, ngayon maulan pa rin doon sa amin, sa Eastern Visayas, Eastern Mindanao. Oo, kapag sobrang ulan at mag-hollow blocks ka, sigurado ako hindi ka makakaabot doon sa takdang panahon ng construction. Ano ho ba makabago na ho ba ito o the same standard hollow blocks type? Actually, yung sa aming disenyo po, yung detailed architectural and engineering design, conventional at saka old school approach pa lang. Dahil inaasahan namin na lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, talagang hindi natin maiiwasan. Nagagamit sila ng mga hollow blocks at saka yung standard ways of constructing. Kaya lang, dahil nga yung meron, tulad ng sinabi ko, meron tayong minimum performance standards. Talagang minimum lang yon. Kaya kung meron po silang mga makabagong disenyo sa pagtayo ng mga classroom, welcome naman yon, open naman kami. In fact, as we speak, si Secretary Sani Angara ay nasa isang site ngayon na talagang tumitingin ng mga prefabricated construction materials para sa ating mga Kaya miski holiday po, nagtatrabaho po ating secretary. Ay, salamat naman at kami tumatanong sa kanya na napakalaking utang na loob sa ginagawa niyang yan na nagtatrabaho siya kahit na holiday. ASEC. ASEC kasi nga, ito bang mga LGUs can make their own innovation? Kasi ngayon, meron ng mga insulated panel system na ina-assemble na lang ng mga uri ng classrooms. Bagamat ito ho ay mas mabilis, mas mura at mas malamig. Ito ho ngayon mga bagong teknolohiya, kung hindi lang hahaluan ng korupsyon, pwede po siguro, pwede ba dito yung mga LGUs mag-innovate sila? Kung sakasakali o talagang doon ka sa standard ng DepEd?
Hindi po. Pwede po mag-innovate, no? Pwede yan. We're very open to innovation. In fact, gustong-gusto ni Secretary Sani yan. Ang sa amin lang kasi, at least for this first cycle, for this first year, dahil first time po natin gagawin to sistema na itatransfer yung pondo sa LGU, para mabantayan po namin na maayos yung mga disenyo. Isang pakiusap po namin sa kanila, sundan na muna nila yung disenyo na meron kami. Dahil ang mangyayari niyan, kung iba-ibang disenyo po ang papasok sa amin, kailangan po namin pag-aralan at tingnan kung sang-ayon doon sa aming mga patakaran o sa aming mga minimum design, medyo talagang tatagal. Nga. Yung approval, we can do it naman po in parallel na halimbawa, ngayong taon, sundan na muna yung disenyo habang sabit na sa amin yung mga makabagong design para mapag-aralan na rin namin. And for next year, pwede na nating... Pwede na hong kumbaga mapatupad. Sige, so dito po ngayon lalabas, sir, doon sa inyong first tranche, ang priority dito, kung saan LGU ang may pinakamaraming backlog, pinakamaraming estudyante, halimbawa NCR, ito pong southern ito hong sa Southern Luzon area, ito ho yung mga bibigyan ng malalaking pondo at sila din po ang mauuna kumbaga dito po sa programang ito. Tama po yan. Ang pinakamalaking shortage ay nasa populous areas tulad ng NCR at Calabarzon. Ang risk lang, ang challenge lang po dito sa mga area nito is yung buildable space. Halimbawa po, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, grabe ang shortage dito. Kaya lang, may kakulangan sa area sa pagtayo. Kaya we really have to go vertical. We have to go upwards. Yes, sir. Ngayon, meron naman po tayong bagong innovation rin. We are willing to lease school buildings naman in areas that are near the shortage. Halimbawa po, merong siguro kung sa QC po may eskwelaang nagsara na malapit-lapit lang naman doon sa isang paaralan na malaki yung kakulangan, then willing naman kami tingnan para upahan na lang. Para sige. Okay. Sige po. So, Asek, ito lang po, unless may tanong pa si Maricel. Asek, ganito. Bagamat ngayon po ginagawa po ninyo is to solve the problem, sa pinakamabilis at pinakamalinis na pamamaraan. Ano ba nangyari? Bakit, sir, taon-taon, kung babalikan natin ang budget po ng DepEd, ang laki? At may appropriations lagi sa classrooms at itong mga supplies gaya po ng mga chairs and tables. Ano nangyari dito talaga? Saan napunta yung pera? Dito po sa napakalalaki at umabot tayo dito po sa backlog na ito na sabi po ng EDCOM ay 165,000 classrooms na. Ano po ang nangyari talaga dito? Alam mo, Sir Ted, that's a tough question to answer. Pero ang nakikita ko lang naman dahil sa growth ng population, sa mga pangangailangan, at lalong-lalo na dahil ang DPWH ang tanging only modality sa pagpatayo, medyo talagang na-overwhelm na bulunan yung DPWH. Kaya naman, kailangan talaga natin na humingi ng tulong sa ating mga LGU para sabay-sabay po tayo magtrabaho at sabay-sabay magtayo ng mga classroom. Opo. Nagkasama-sama ng mga problema kaya po tayo nasadlak dito. But again, ang ano ho ngayon dito, ang magandang balita po, ginagawan na po ito ng paraan nga at ito ho ang isa sa mga sinasabing solusyon. So we look forward po sa maganda po nitong ibubunga para po sa ating mga kabataan. At salamat po na marami sa inyo, Asek, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!